Okay, good afternoon classmates. Before we start, mag-pray muna sana tayo. Okay. Jesus sa krus, ikay namatay, nabuhay muli para mundo'y ligtas. Kasalanan ko ay patawarin mo, maging Panginoon, kaibigan ko. Tulungan mo kami magsimula muli. Buhay ko'y alay sa'yo. Amen. Oy, Amen. seryoso yan? Seryoso, naka-record na. Okay. Okay. Akala ko nag-joke ka, baliw. Today, for Maryland Bridge Restoration. Okay. And our team, Miss Icy Landers and Renz Manuel. Maryland Bridge. Katulad yan sa mababasa nyo. Ito yung Maryland Bridge, yung dinidikit lang sa gamit ang metal o ceramic wing sa likod ng mga katabing ngipin. Sa mga molar area naman, mas malakas ang pwersa ng pangunguya kaya mas mataas ang chance na matanggal o bumitaw yung adhesive. Kadalasan ang mga molar, may konting espasyo. Mayroon kasing matinding force dun kaya hindi stable yung design. Yun. Next slide. Yan yung mga sample ng Maryland Bridge. Kadalasan sample lang sa anterior eh. So sa mga posterior, hindi talaga suggestible pero pwede naman doon sa mga para at least for temporary reason pampaganda rin ng alignment. Next slide please. Yan. Siya yung si Doc Stewart Halber. Yan, Atlanta-based dentist, came up the original. Yan siya. Ayan, nawala siya noong October 24, 2017. Yan. Saan siya nagpunta? Okay, kumano na siya. Nawala siya. Yan, next slide po. Yan, how it works. A Pontic false tooth is attached at the back of the teeth next to gap. The Pontic has two wings. Ayan. Yan, ganyan siya ginagawa. So, yun nga. Ginagamitan siya ng mga Ginagamitan siya ng parang may wing. Katulad dun sa sample kanina sa mga photos. Next slide po. Ginagamit siya para sa mga patient na need ng replace a single front tooth, younger patient whose teeth are still growing, individual who are not candidates for dental implants, people who prefer a non-invasive procedures, yung mga may ayaw at yung mga ayaw ng mga implants katulad ng mga root canal, ayun. Yan yung mga advantage. So, minimal invasive, it preserve the natural tooth structure of the adjacent teeth. Quick and simple. Cost effective, it's generally less expensive than other option dental implants. Yun. Wait. Yan. Yung mga may mga limitation din naman po. Not for back teeth is not ayun. Yun nga sa mga molar. Hindi siya suggestible. Hindi rin pang long term. May gaano nga ba katagal? Wait lang, dagdagan ko lang po muna. Gaano katagal tumatagal ang Maryland Bridge? Tumatagal ito ng mga 5 to 10 years pero depende sa bite forces, oral hygiene, quality ng bonding, yung location, mas for matanggal kung nasa molar area. Yun. 5 to 10 years. At pinapalis din siya, pinapakinis ang mga edges para hindi sumabit sa dila. Binibigyan ng instruction tulad ng avoid super hard biting sa area na first 24 to 48 hours.
maintain the oral hygiene and regular dental checkups. Yan. Tapos yun na. Thank you. Mas ka na, Renz? Sige lang, Tay. Ako na, Renz. Ikaw na, Miss Landers. Char. Okay, dito naman po tayo sa indirect composite po. Pag sinabi po natin indirect or indirect composite, ito po yung mga restoration na ginagawa away from the tooth or hindi sa loob ng bunganga. Let's say katulad ng onlay tsaka inlay. Yun yung isang example ng indirect or indirect composite po. Ang classification po ng indirect composite is nandyan. Asan yung Renz? Ito yung direct tsaka indirect. Classification based on method of curing. Ito yung conventional cured, secondary cured, super cured. Classification based on evolution. First generation, second generation. Ang direct, these are directly made on the prepared tooth. Indirect, composite resin inlay system after making preparation, a suitable separating media and matrix system is applied on the tooth. Then, composite resin is built up in the preparation, extraorally cured, finished, and polished. So, ito yung mga onlay tsaka inlay natin. Wala lang akong maipapakita dito sa natin sa ano tawag dito? Dito sa online. Sabi lang. Pero yun yung mga maliliit na parang kung may maliit ka na butas sa ngipin na kaya pang i-pasta or ang tawag nila is pasta or kaya pang i-repair na hindi kailangan bunuto ng ngipin or kailangan i-prep ng malaki, yun yung ginagawa, yung indirect composite na mga ganon. Yun yun na isang example is isa sa mga example is onlay tsaka inlay. Yun yun. Wait lang ha. Sunod. Indirect, these are made on die of the prepared tooth in laboratory or at chair side. Classification based on method of curing. So meron tayo ditong conventional cure, yun yung sinabi ko kanina. Sabi nga, ito yung technique na curing is done on die of prepared tooth by use of light only. Secondary cured, in this technique, curing is done in 2 cycles. Initial curing is done at room temperature using light, followed by additional curing using heat and light. Super cured, in this technique, curing is done in 1 step only. Curing is done under very high temperature and pressure in 1 stage only. Sa laboratory, ito yung nakagawa na rin ako neto, pero ang ginagawa naman namin is binibake talaga namin siya, hindi namin siya dinadaan sa, kasi yung iba kasi, meron kasing may types kasi ng mga onlay tsaka inlay. Meron yung kinu-cure lang using the light cure, meron ding sinasalang, yun yung mas matibay naman na indirect composite. Composite pala pinag-uusapan. Dahil Sinasalang ko sinasubject sa heat? Yeah. Sa ginagawa ko sa lab, meron kami ginagawang indirect, yun naman hindi siya composite, pero siya onlay tsaka inlay. Pero ang kasi natin is by composite. So, sinasabi ko lang, yung isa sa ginagawa ko sa lab is yung indirect na onlay tsaka inlay, yun naman sinasalang namin sa light. Meron mang yung indirect na composite, yun yung nila light cure lang. Okay, ate. Yun. Na hindi na kailangan isalang sa oven. Sorry. Tapos, saan ba tayo? Okay, dito na tayo sa classification based on evolution. First generation. The first generation of indirect restoration was composite based, introduced in the early 1980. These materials were developed in an attempt to overcome the polymerization shrinkage and were seen
with direct composite restorations, but these also had poor physical properties because of low filler and high matrix load. Ang advantage naman nito, ito yon: improved aesthetics, improved anatomy and interproximal contact, chair side repair, ease of fabrication. Ang disadvantage naman ito, low modulus of elasticity, low resistance to wear abrasion, low flexual strength, fracture of restoration, and debonding because of poor bonding between restoration and the cement. So yun yung mga advantages and disadvantages. Ang properties naman ng first generation, ito yon. It was observed that the degree of conversion increased up to 44%. Flexural strength ranges from 10 to 60 MPa. It was observed that supplementing conventional photocure with additional cure increased monomer conversion but did not improve physical properties. Sa second generation naman, they were introduced after mid-1900s, so as better properties than the first indirect restoration. They contained ceromers. So this time, ito naman yung meron naman daw, ceromers. Ang advantage naman nito, low polymerization shrinkage, increased modulus of elasticity, increased the degree of conversion, improved the fracture of toughness, and disadvantage naman, high wear rate. So, yon. Ibig sabihin, madali siyang, ano ibig sabihin, Renz? Madali siyang masira. Tama ba, Judy? Ay, Judy? Yes, ate. Okay, thank you. Structure and composition. The second generation composites have a microhybrid filler with a diameter of 0.04 to 1. By increasing the filler load, the mechanical properties and wear resistance improved. The new composite resins like Art Glass and Bill Glass HP contain high amounts of filler content which make them adequate for restoring posterior teeth. Others, such as Solidex, isa sa mga meron na ito is yung Shofu. Ito naman yung pangalan ng kumpanya, Shofu to. Have intermediate filler loading which enables better aesthetics and are preferred for indirect veneers. So, yun yung tungkol sa, actually ano lang talaga siya, maikli lang yung ano namin yung report talaga. Kung meron kayong question, Char, feel free to ask please. Sana masagot namin. So si Maryland, ang advantage niya is for aesthetic, for anterior, right? Yes po. So ano naman sa tingin po ninyo ang common disadvantage ng Maryland? Okay. Yun nga po, yung hindi siya pang long term. Hindi siya pang long term in sense, No. in the sense na When it comes sa sa posterior, pag sa anterior okay lang siya. Pero pagdating sa posterior hindi talaga kasi 'di ba sa posterior more on chewing kasi tayo. So ang nangyayari, mas loaded or mas pagod, kung ang ibig sabihin mas maraming trabaho yung sa posterior natin. So hindi talaga siya advisable din yung Maryland sa posterior. Less okay, common kung siya. hindi siya advisable, bakit siya gagawin sa posterior? No, less common siya. Pwede siyang gawin pero less common. Hindi talaga siya mostly ginagawa. Kasi mostly sa lab naman, ang na-encounter ko lagi is anterior lang talaga ang ginagawa din. Common ginagawa is anterior. Pag Maryland. Nag-agree yung aso namin. So, Bali, hindi siya advisable sa posterior, no? Yes, net. Pero dun sa nabasa ko, pwede rin naman siya for temporary solution. Pansamantala, habang naghihintay sa mga implant, pati ibang treatment. Tapos, nagpapaganda rin alignment. Okay. So, ang common disadvantage niya is debonding. Baka masira nga, katulad yan. Masira yung alignment. Zero alignment rin. Anong alignment?
Okay na po. May tanong Tapos pa. dun sa metal wings, anong usually type of metal is used dun sa metal Ayun. wings? Napagandang ano yan, katanungan yan. Pwedeng cobalt or titanium. Ayun yung mga nabasa ko ah. Cobalt, titanium, chromium, mga ganon. Mm. So parang ang tanong dati sa implant, pwede din kaya ang gold? Implant. Di No, ko no, siya no. nabasa eh. Hindi pa ako kailang na Pag ano? ko eh. Pag ano? Kasi dinidig lang Pwede siya. daw ba ang gold as wing for Maryland? Pwede kung let's say, depende kasi yan sa demand din ng pasyente. Halimbawa, gusto niya kung afford niya naman, gusto niya ng gold, pwede talaga gold. Kaso, ang ano diyan, di ba, ang gold is madali ding tawag na mayupi, di ba, Renz? True. So, mas advisable pa rin, mas maigi pa rin, mas maganda pa rin gamitin yung cobalt na na metal. So, hindi gagamit ng high noble alloys? Depende pa rin. Kasi ang mangyayari kasi niyan, pinaka last decision kasi is pasyente talaga eh. Kung gusto ng pasyente, di yun ang susundin. Okay po. Tsaka sa sensitivity nung patient. Yun. Thank you, Net. Ang Maryland lang ba is sa isang ipin lang ba yon? Halimbawa, isang missing tooth ba yon? Oo. Lang? Tama. Yun, tama. Pang isang ngipin lang siya. So kapag dalawa ang missing, hindi siya pwedeng i-Maryland. Hindi na pwede. Bridge na to. Feel ko parang Ang Maryland, pwedeng dalawa. Hindi. Dalawang ngipin pwede siguro. Hindi pa pwede kasi Pwede nga. ano yun, for temporary. Galit. Ay, oo nga, no. Maryland Bridge pala ito, no? So, it's a type of bridge. bridge, yes. So, based on my understanding sa report ninyo, sabi ni Kuya Renz, it is for one tooth lang. Kapag one missing tooth lang, hindi pwede. As sinasabi ni Jimwell, pwede sa dalawa. Ano ba talaga? So far, wala pa akong na-encounter na Maryland na dalawa ang missing tooth. So kapag dalawa, anong klase ng bridge yun? Yung kwan, Hindi na siya yung Maryland. abutment tapos yung missing. Ano yun, Jimwell? Yung abutment, yung sinasabi kong dalawa, yung abutment, then yung missing. Dalawang abutment, tas isa ang missing? Hindi. Yung abutment, tapos yung missing kako. Yun ba yung, kung ito pa yung tanong. Abutment and pontic. Yeah. Tapos yung pontic may kwan siya. Maryland. Pwede yung kasi didikitan lang naman siya ng mga resin cement eh. Kasi kaya naman dumikit ng light cure doon, patutuyuin naman ng light cure yun eh. It is, in-search ko eh. I see na. Okay. Kapag nakadikit at may pakpak, Maryland. Pero kapag nakadikit sa abutment through crown, hindi siya Maryland. Tama? Tama. Okay. Pero yun lang yung pinaka-specific. Pag may wing, Yun ang Maryland. Yun ang Maryland. Okay. Got it. So, pwede ang dalawang missing tooth? Sa mga nabasa ko, hindi. Okay. Sige po. May Jansel. Be, ano yung tanong kanina? Sabi mo dalawang pakpak. Yung isa is nakakonect lang siya sa may pontic. Tapos yung isa is may abutment siya. Kaya Which lang, is ginawa lang yon yung pontic, ginawan siya ng Maryland para hindi siya umikot. Para sa occlusal, ko sa occlusal pa rin. Tapos, pero inahasa pa. I mean, ano ba to? Para makadikit na masyad, para dumikit yung adhesive. Saan didikit yung adhesive? Sa abutment, tama? Hindi sa abutment.
Saan ididikit? Di ba kaya ka nga nagkapakpak para sa ano, didikitan yun ng composite resin para sa abutment, tama? Sa natural teeth siya. Natural teeth. Eh, di ba natural teeth is abutment? Opo. Oo, na-prep lang. Oh, ayun. Oh, maliit lang ang bawas nun. Anong sinasabi ni Kuya na hindi didikit? Saan mo didikit? Sa tuhod niya daw. Ay, Pogi ni Kuya Renzo. Tapos no, first, maliit na hayop. Ay, maliit na bagay. And may tanong ba po? Wala na po. attendance pa. Guys, attendance po tayo. Open camera. Kuya Renz. Open cam nga ni... Teka, naglo-loading. Play. Ano? Guys. Okay na. Palakpakan na yung reporter. Palakpakan Very niyo. good reporter. Kuya Renz. Palakpakan yan. Salamat sa pag-antay. Congratulations, reporters. Congrats, Tol. Bye guys. Okay, bye. Thank you. Bye. God Ingat. bless. Ingat.